Palalim na ang gabi, si Abigail ay nagsasanay ng ballet sa walang laman na teatro. Samantala, naghahanda ang grupo ng mga kriminal para sa pag-atake. Isinara ng hacker ang lahat ng security camera sa bahay ni Abigail at umakyat ang sniper sa bubong. Nang umalis si Abigail sa teatro, isinakay siya ng kanyang driver sa kotse. Hindi alam na ang mga kriminal ay naglagay ng tracker sa ilalim nito. Sa sandaling umandar ang sasakyan, gayon din ang mga kidnapper. Binuksan ng hacker ang pintuan ng bahay at ang tatlo sa mga kriminal ay pumasok sa kwarto ni Abigail upang magtago sa likod ng mga kasangkapan. Napagtanto ng babae na ang kikidnapin nila ay isang bata at nagprotesta dahil ayaw niyang nambibiktima ng mga bata, ngunit sinabihan siya ng iba na harapin ito. Hindi nagtagal ay umuwi si Abigail at humiga sa kama, kaya ginamit ng mga kriminal ang pagkakataong umatake. Sinubukan ng isang lalaki na hawakan siya, ngunit sinaksak ni Abigail ang kamay nito gamit ang lapis. Agad na kumilos ang isa pang lalaki at tinakpan ang kanyang bibig habang hinuhuli siya at sinubukan siyang suntukin ng unang lalaki, ngunit pinigilan siya ng babae na saktan ang bata. Pagkatapos ay tinurukan niya si Abigail ng pampatulog para makatulog siya. Ang kalahati ng pangkat ay naghihintay sa labas at binalaan ang mga nasa bahay na may paparating na sasakyan. Habang mahigpit na sinusubaybayan ng sniper ang paparating na kotse, nagmadali ang tatlo na ilagay si Abigail sa bag at lumabas sa bintana. Habang tumatawid sa hardin, sumama na rin sa kanila ang sniper, at biglang tumunog ang alarma kaya kinailangan nilang tumakbo. Sa kabutihang palad, isinakay sila ng huling dalawang kriminal sa tamang oras at nakatakas sila ng walang issue. Habang nasa biyahe, sinuri nila ang pulso ni Abigail para masigurado na ayos lang siya at piniringan siya. Nang malapit na silang makarating sa trapiko, sinabihan ng hacker ang driver na dumaan sa ibang kalsada, ngunit biglang lumiko ang driver at itinago ang van sa likod ng malaking truck. Sa kalaunan, nakarating sila sa kanilang destinasyon, na luma at abandonadong mansyon sa labas ng lungsod. Doon ay sinalubong sila ni Lambert, ang lalaking umupa sa kanila. Pagkatapos posasan si Abigail sa kama, ipinaalala ni Lambert sa grupo ang mga patakaran. Hindi sila dapat magbahagi ng anumang pangalan o nakaraan, at dapat nilang iwasan ang pagiging malikot sa kanilang sarili. Ito ay 24 na oras na trabaho, kaya dapat nilang alagaan si Abigail hanggang sa may padala ng mayaman na ama ang 50 milyong dolyar. Hindi sinabi ni Lambert kung sino ang ama, ngunit kinumpiska niya ang mga cellphone ng lahat upang maiwasang matunton. Bago umalis, binigyan ni Lambert ang bawat miyembro ng koponan ng codename na hango sa Rat Pack. Pagkatapos, sinimulan ng koponan na mag-enjoy sa mga inumin sa bahay. Tumanggi si Joey na ibahagi ang kanyang candy kay Dean, na nagpapanggap na matalino at sinubukang hulaan ang nakaraan ng lahat, ngunit nabigo siya. Nang kutsain siya ni Joey, ang iba ay pumusta ng pera para makita kung siya ay makakagawa ng mas mahusay, at sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang body language, pananamit, at personalidad ay nahulaan niya ang lahat ng tama. Si Frank ay dating detective, si Peter ay pasaway na enforcer, ang hacker na si Sammy ay laki sa yaman at ginagawa ito para sa kasiyahan, si Rickles ay dating marine sniper, at si Dean ay baliw na driver. Bilang kapalit, sinabi ni Frank na si Joey ay nagpapagaling mula sa pagiging adik. Pagkatapos ay sinuri ni Joey si Abigail, na nagrereklamo na masyadong masikip ang piring. Tinakpan ni Joey ang kanyang mukha at tinanggal ang piring, napansin din niyang nasasaktan siya sa mga poses kaya muli niyang ikinawit ang kanyang mga kamay sa harap. Dahil umiiyak si Abigail, ipinaliwanag ni Joey na hindi nila siya sasaktan at pera lang ang gusto nila, kaya pinag-promise siya ni Abigail. Ibinahagi ni Joey na mayroon siyang anak, at bilang kapalit, sinabi ni Abigail sa kanya na nagkamali sila dahil walang pakialam sa kanya ang kanyang ama. Nang aalis na si Joey, sinabi ni Abigail na ikinalulungkot niya ang mangyayari sa kanya. Nag-aalala, muling sumama si Joey sa grupo at sinabi kay Frank na ang ama ni Abigail ay maaaring isang delikadong tao. Pinawalang saysay ito ni Frank at sinabing sinusubukan ni Abigail na makonsensya si Joey, ngunit habang abala ang lahat, tumungo siya upang tingnan ang bata. Laking gulat niya nang makitang wala siyang piring at agad na tinakpan ang mukha habang nakatutok ang baril sa bata hanggang sa sumumpa ang bata na hindi siya nakita. Pagkatapos ay pinilit siya ni Frank hanggang sa sabihin niyang ang tatay niya ay si Christy of Lazar. Sa sobrang takot, tumakbo si Frank pabalik sa grupo at ibinalita na aalis na siya.
Ang iba ay humingi ng paliwanag at ipinaliwanag ni Frank na ang bata ay anak ni Christie of Lazar, isang napakadelikado at makapangyarihang boss ng krimen. Kinilala din nina Joey at Rickles ang pangalan at ibinahagi nila ang pag-aalala ni Frank. Naganap ang pagtatalo kung paano magpapatuloy at sa huli ay nagpasya silang manatili upang makuha ang pera, na pagkatapos ay gagamitin nila upang makatakas at magsimula ng bagong buhay na malayo mula doon. Sumang-ayon silang bantayan ang paligid at panatilihing nakasara ang lahat ng pinto. Maya-maya ay sinuri ni Joey ang paligid ng bahay, sinundan ng ingay na nagmula lamang sa nakabukas na bintana. Habang binubuksan ito ng buo upang pigilan ang ingay, nakita niya ang lumang estatwa ng isang ama at ng kanyang anak. Pagkatapos ay nakasalubong niya si Rickles, na sumubok na magpakita ng interes ngunit nabigo. Sinabi rin niya sa kanya na wala siyang tiwala sa iba at nagkasundo silang bantayan ang likod ng isa't isa. Samantala, nakahanap si Sammy ng silid na may TV at nagulat siya sa biglaang presensya sa kanyang likuran, ngunit si Dean lang ito na nagbibiro. Sinubukan niyang manligaw kay Sammy, ngunit galit na galit itong pinalayas siya. Pagkatapos ay natagpuan ni Dean si Peter na natutulog at gumuhit sa kanyang mukha. Patuloy siyang gumala sa loob ng bahay at pumasok sa madilim na pasilyo na may napakaraming lumang larawan, kabilang ang isa na may kasamang batang babae na kamukha ni Abigail. Sumunod, pumunta siya sa kusina sa basement, kung saan ang pinto ay kusang bumukas ng mag-isa. Nagtataka, pumasok siya sa silid at nagulat siya sa daga. Habang sinusubukan niyang umalis, biglang may hindi nakikitang presensya ang humawak sa kanyang mga paa at hinila siya pabalik. Narinig ni Sammy ang kanyang pagsigaw at pumunta sa basement, kung saan nakita niya si Dean na nakaupo sa mesa. Nang subukan niyang lapitan siya, nahulog ang ulo nito at napasigaw si Sammy bago sumuka. Hindi nagtagal ay nakarating din ang iba sa basement at naniniwala silang walang lakas si Sammy para gawin iyon. Ito ay nagpaalala sa kanila ng kwento tungkol sa hitman ni Lazar na tinatawag na Valdez. Ilang taon na ang nakalipas, 3 nangungunang miyembro ng gang ni Lazar ang nahuli ng FBI. Noong gabi bago ang kanilang paglilitis, itinago sila sa itaas na palapag ng hotel na may mga ahente na nagbabantay sa bawat sulok. Kinaumagahan, pumasok ang FBI at natagpuan ang kanilang mga katawan na pugot ang kanilang mga ulo at walang mga laman loob. Walang daan sa loob o labas ng silid maliban sa pintuan sa ika-23 palapag. Dahil sa pag-aalala, nagpasya silang tingnan ng bata at nahanap itong ligtas sa silid. Takot pa rin si Rickles kay Valdez at gusto na niyang umalis, ngunit nang buksan niya ang pintuan sa harapan, nagulat sila nang matuklasan nila ang isa pang may halang na pinto. Sinubukan ni Peter na itulak ito ngunit hindi nagtagumpay, at nag-trigger ito ng security system na sumasaklaw sa lahat ng mga bintana, ibig sabihin, ang grupo ay nakakulong na ngayon sa loob. Napagtanto ni Joey na ito ay isang bitag at tumakbo si Rickles upang tingnan ang kanyang sandata, ngunit nakitang wala na ito. Pumunta si Joey kay Abigail at tinanong kung may nakita siyang iba bukod sa kanya at si Frank, ngunit nanumpa si Abigail na hindi pa niya nakita ang iba. Ibinahagi rin niya na nagbanta si Frank na sasaktan siya, na sinabi niyang nagtatrabaho siya para sa kanyang ama, at ang tunay niyang pangalan ay Valdez. Pagkatapos, nakipagkita si Joey kay Rickles at pareho nilang ibinahagi ang kanilang nalalaman, naisip na hindi ito makatwiran. Sumang-ayon silang maghanap ng paraan palabas, ngunit habang sinusubukang lumabas ni Joey sa silid, nakarinig siya ng ingay. Si Rickles ay medyo awkward na nakatayo, kaya pinuntahan niya ito at nagulat nang matuklasan na siya ay malubhang nasugatan. Bumagsak ang bangkay nito sa kanyang mga bisig at ibinaba siya nito bago nagmamadaling bumaba. Itinutok ng galit na si Joey ang kanyang baril kay Frank, na inakusahan siyang si Valdez at pinatay si Rickles. Inilabas din ni Frank ang kanyang baril at sinabing hinahayaan ni Joey na manipulahin siya ni Abigail. Inutusan niya si Peter na patayin si Abigail, kaya pumunta si Peter sa silid upang patayin siya. Bago siya makabaril, dumating si Joey at mabilis siyang dinisarmahan. Dumating din sina Sammy at Frank at nagkaroon ng pagtatalo. Samantala, madaling tinanggal ni Abigail ang posas at tumayo, gamit ang sayaw ng ballet upang ipakita ang kanyang tunay na mukha, siya ay isang vampira. Tumalon si Abigail kay Peter at kakagatin na sana siya, ngunit binaril siya ni Frank. Sa gulat ng lahat, umupo lang si Abigail habang naghihilom ang sugat. Binaril din siya ni Joey ngunit malinaw na walang magagawa ang mga bala, kaya tumakbo sila at nilock ang pinto. Pinag-usapan ng grupo kung ano ang gagawin ng mapagtanto nilang si Abigail ay si Valdez sa simula pa lang.
Ang lahat ng mga pinto ay nilagyan ng magnetically sealed lock at shutter na 2 pulgada ang kapal, kaya hindi ito masisira at walang kagamitan si Sammy para ihak ang mga ito. Ang lahat ay nababahala at nang hilingin ni Peter na magdahan-dahan sila, hinawakan siya ni Frank sa leeg, nagbabantang tumahimik. Sa huli, kinuha ni na Frank at Joey ang mga pool stick para gawing pulos habang si Sammy ay naghanap ng bawang sa kusina. Hindi tumulong si Joey dahil iniisip niya na ang pagpatay kay Abigail ay ikakagalit lamang ng kanyang ama. Nang handa na sila, ang tatlo ay nagmamadaling pumasok sa silid ni Abigail at nakitang wala na itong laman. Bigla silang nakarinig ng musika kaya pumasok sila sa isa pang silid, kung saan nakita nila si Abigail na sumasayaw sa katawan ni Dean. Sa una, siya ay nagpanggap na isang mabait na babae, ngunit nang umatake si Sammy, si Abigail ay tumalon sa kanya at hinawakan ang bawang, na walang epekto. Itinulak niya si Frank nang sinubukan nitong tumulong ngunit nagawa ni Peter na buhatin siya. Gayunpaman, madaling itinapon siya ni Abigail sa lupa at kinuha ang krus mula sa kanyang kwintas, sinaksak ang kanyang dibdib gamit ito upang dumugo siya at nakumpirma na ang mga krus ay hindi rin nakakaapekto sa kanya. Sumunod ay sinubukan ni Frank na saksakin siya mula sa likuran, gayunpaman, mabilis siyang dinisarmahan ni Abigail at sa halip ay sinaksak ang kanyang binti. Sumuko, bumalik ang tatlo sa ibaba, kung saan tinulungan sila ni Joey sa kanilang mga sugat. Ipinaalala niya sa kanila na gumana ang injection ng kidnapin nila si Abigail, at mayroon pa silang extrang injection. Pumayag silang maghiwalay at kung sino man ang unang makakahanap sa bata ay kailangang ipaalam kay Joey sa pamamagitan ng kanilang earpiece para masorpresa niya ito gamit ang injection. Ang grupo ay nagsimulang maghanap sa bahay at si Sammy ay dumaan sa maruming pasilyo, kung saan siya ay nagulat sa mga paniki. Dahil dito ay nahulog siya sa pool at napasigaw siya nang mapagtantong puno ito ng mga nabubulok na katawan. Ang mas malala pa, kinailangan niyang gumapang sa kanila para makaalis. Samantala, sinurpresa ni Abigail si Peter, na tumakas sa takot at nilock ang pinto sa likod niya. Gayunpaman, sinira ni Abigail ang pinto at patuloy siyang hinabol habang tumatakbo na sumasayaw ng ballet. Tumakbo si Peter ng kasing bilis ng kanyang makakaya nang biglang binuksan ni Frank ang pinto at natamaan siya, dahilan upang mahulog siya sa baba. Pagkatapos ay hinabol ni Abigail si Frank, tinulak siya pababa ng hagdan bago siya umupo. Ginamit ni Joey ang pagkakataon na subukang turukan siya ngunit natamaan ni Abigail ang kanyang kamay at napunta ang injection sa nakakandadong gate. Hinawakan ni Sammy si Abigail at hinila, kaya gumanti ang bata sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang braso. Sumunod, hinawakan ni Abigail ang paa ni Frank at nagsimulang lumipad, ngunit bigla na lang siyang sinunggaban ni Peter at nabitawan si Frank. Hinawakan ni Peter si Abigail habang kinukuha ni Joey ang injection, mabilis na itinurok ang pampakalma kay Abigail. Ang bata ay gumawa ng ilang seryosong pagbabanta at tinawag si Joey ng mga kakilakilabot na bagay bago nahimatay. Nataranta si Sammy at iniisip kung magbabago din siya dahil sa kagat. Ilang sandali pa, nagising si Abigail na nakakulong sa elevator. Sinabi ni Joey na kapag ibinunyag niya kung paano makakaalis doon, hahayaan nila siya. Sa halip, inamin ni Abigail na pinlano niya ang lahat at nagtatrabaho si Lambert para sa kanya. Alam din niya ang lahat ng kanilang tunay na pangalan at nakaraan. Sinimulan ni Sammy ang kanyang karera sa pamamagitan ng pagkuha ng pera mula sa bank account ng kanyang mayamang magulang at kalaunan ay hinabol ang bigating tao. Si Peter ay nagsilbi bilang isang tauhan para sa pamilya ng krimen at nagnakaw mula sa kanyang mga kasama. Pinasok ni Frank ang isang partikular na pamilya ng krimen habang nagtatrabaho bilang isang detective at nauwi sa iligal na buhay. Si Joey ay isang dating army medic na natanggal sa trabaho dahil sa pagka-adik sa gamot at iniwan niya ang kanyang anak sa masamang ama upang maging underground doctor para sa ilang mga masasamang tao. Isang araw hindi niya sinasadyang napatay ang isang miyembro ng gang habang sinusubukang tanggalin ang bala. Lumalabas na lahat ng tao dito ay nagkasala kay Lazar o sa kanyang gang sa magkakaibang paraan, at sinabi ni Joey na pinapatay ni Abigail ang mga kaaway ng kanyang ama para lang mahalin siya nito. Hindi kaagad sila pinatay ni Abigail pagdating nila dahil gusto niyang paglaruan ang kanyang mga pagkain. Sinabi ni Abigail na kung ilalabas nila siya, hahayaan niyang mabuhay ang dalawa sa kanila. Iminungkahi ni Frank na patayin siya, kaya binago ng galit na si Abigail ang alok at ililigtas lamang ang makakapagpalaya sa kanya. Mabilis na inilabas ni Peter ang kanyang baril at ganoon din ang ginawa ni Joey habang ipinapaliwanag nila ni Frank na nagsisinungaling si Abigail.
Dahil sinubukan pa rin ni Peter na palayain siya, binaril siya ni Joey. Pagkatapos ay umalis ang grupo maliban kay Frank, na nagboluntaryong magbantay. Matapos makaalis ang lahat, sinabi ni Frank na hahayaan niya siya kung sasabihin niya sa kanya kung paano makalabas ng bahay. Ipinaliwanag ni Abigail na dapat niyang hilahin ang aklat ni Agatha Christie sa silid-aklatan upang magbukas ang lihim na pinto. Pinasalamatan siya ni Frank ngunit tumanggi siyang pakawalan siya, kaya madaling sinira ni Abigail ang pinto para itulak siya at sumayaw patungo sa kanya. Sa sandaling iyon ay dumating si Joey at sinira ang kahoy na nakatakip sa bintana, hinayaang makapasok ang sikat ng araw. Agad na nasunog ng liwanag ang kamay ni Abigail at tumakbo siya upang magtago sa mga anino upang mapagaling ang sarili habang si Joey at Frank ay tumakas. Ang buong grupo ay nakarating sa library at nanatili sa ilalim ng sikat ng araw na pumapasok sa mataas na bintana na binuksan ni Joey kanina. Walang nangyari kay Sammy, kaya gumaan ang loob niya sa pag-aakalang hindi siya magbabago. Hinila ni Frank ang libro na binanggit ni Abigail ngunit walang nangyari dahil nagsinungaling din siya. Habang siya ay nag-aalboroto, sinubukan ni Joey na sirain ang pader ngunit walang nangyari. Naubusan na siya ng candy kaya nababalisan na siya. Ipinaliwanag ni Joey kay Sammy na iniwan niya ang kanyang anak upang ayusin ang sarili at ang plano ay gagamitin niya ang pera mula sa trabahong ito para bumalik sa anak at magsimulang muli sa umpisa. Ang pagkarinig sa salitang ito ay nagbigay kay Sammy ng ideya, kung mahahanap nila ang pinagmumulan ng kuryente, maaari niyang ihak ang mga lock. Ang koponan ay nahati sa dalawa at naghanap sa bahay. Biglang nagpatugtog muli si Abigail ng musika at kinontrol si Sammy sa pamamagitan ng kagat kanina. Mabilis siyang nag-transform sa vampira at inatake si Peter, kinagat ang kanyang leeg. Kinausap siya ni Abigail sa pamamagitan ni Sammy habang patuloy siyang kinakain at pinapatay. Pagkatapos ay natutuwang pinagsayaw ni Abigail si Sammy tulad ng ginagawa niya. Maya-maya ay dumating sina Joey at Frank, kaya itinago ni Sammy ang kanyang mukha. Gayunpaman ang iba ay naghinala, kaya ipinakita sa kanila ni Sammy ang kanyang pagbabago at agad na tumakas ang dalawa. Hinabol sila ni Sammy at nakarating sila sa library, kung saan ginamit ni Abigail ang boses ni Sammy para ipaliwanag na kinasusuklaman niya ang silid na iyon dahil doon siya ginawang vampira ng kanyang ama. Kumuha si Joey ng tray at itinama sa kanya ang sikat ng araw, dahilan para sumabog ang katawan ni Sammy. Sa sandaling iyon ay bumukas ang lihim na pinto at kahit na nag-aalala sina Joey at Frank na baka bitag ito, nagpasya pa rin silang dumaan dito. Matapos dumaan sa pasilyo, nakita nila ang kontrol ng mansyon at si Lambert, na isa ring vampira. Hinawakan ni Lambert si Joey sa leeg habang ipinapaliwanag niya ang lahat. Binago siya ni Abigail 2 taon na ang nakalipas nang malaman niyang tinulungan niya si Frank na makalusot sa gang. Binantaan din niya ang kanyang pamilya, at ngayon ang ginagawa niya ay dinadala rito ang lahat ng kaaway ng kanyang ama para paglaruan sila. Inabisuhan na niya si Lazar tungkol sa sitwasyon, at papunta na siya sa mansyon. Nais ni Lambert na patayin pareho si Abigail at ang kanyang ama, kaya nag-alok siya na gawing vampira si Frank kung mangangako siyang tutulong. Pumayag si Frank, kaya pinatumba ni Lambert si Joey at kinagat si Frank. Sunod ay pinainom ni Lambert si Frank ng kanyang dugo at nagising si Joey upang panoorin si Frank na nagbabagong anyo bilang vampira. Pagkatapos, sinabi ni Lambert kay Frank na kainin si Joey, gayunpaman, sa halip ay sinaksak siya ni Frank ng tulos, na naging sanhi ng pagsabog ni Lambert. Sa sandaling iyon ay dumating si Abigail at sinubukang umatake, ngunit dinaig siya ni Frank at ininom ang kanyang dugo. Ginamit ni Joey ang pagkakataong maabot ang control panel at i-deactivate ang security system, kinuha din niya ang kanyang cellphone. Ngunit nang tumakbo siya sa lihim na pasilyo, nakalock ang exit. Habang tinatapos ni Frank ang pagkain kay Abigail at ibinaba ang kanyang katawan, tinawagan ni Joey ang kanyang anak at nag-iwan ng taus-pusong pananalita sa kanyang voicemail. Nahanap siya ni Frank at agad siyang itinulak pabalik sa silid-aklatan, kung saan sinimulan niyang ihagis siya sa paligid upang ibagsak siya sa mga kasangkapan. Sinubukan ni Joey na ipagtanggol ang sarili, ngunit ang kanyang suntok ay walang magawa sa isang vampira. Pagkatapos ay hinawakan siya nito sa leeg at inihagis pababa, ngunit nasalo siya ni Abigail sa tamang oras. Ipinaliwanag ni Abigail na siya ay masyadong mahina upang talunin siya ng mag-isa at nakiusap kay Joey na tulungan siyang patayin si Frank, na nangangakong palalayain siya kung gagawin niya ito upang makita niyang muli ang kanyang anak.
Nilapitan sila ni Frank at ang dalawang babae ay nagtulungan upang simulan ang pakikipaglaban sa kanya, ngunit kahit anong pilit nila, mas malakas siya kaysa sa kanilang dalawa na pinagsama. Pagkatapos niyang ibagsak si Abigail, sinaksak niya ng kahoy si Joey sa balikat at naipit siya sa poste. Pagkatapos ay bumalik siya sa pakikipaglaban kay Abigail, kinagat siya muli habang itinataas ng bata ang kanyang hinliliit para ipaalala kay Joey ang kanilang pangako. Nang makababa si Abigail, inalis ni Frank si Joey sa tulos at kinagat ang kanyang leeg bago siya inihagi sa sahig. Nang magising siya, ginamit ni Frank ang kanyang vampire powers para pilitin siyang kunin ang tulos at atakihin si Abigail. Gayunpaman, nagpanggap si Joey, kaya tumalikod siya at tinulak si Frank, na nagbigay ng pagkakataon kay Abigail na tumalon sa kanya. Muli niya itong nilabanan habang ipinapaliwanag niya na kailangan ng sapat na panahon upang ganap na mabuo ang kapangyarihan kaya hindi pa niya makokontrol o mababago si Joey. Habang abala sila, kinuha ni Joey ang tulos at hinila pababa si Frank, pagkatapos ay nagtulungan sila ni Abigail para saksakin siya at sumabog. Pagkatapos, nag-alala si Joey na maaaring magbago rin siya, ngunit kinumpirma ni Abigail na hindi ito mangyayari dahil patay na si Frank. Gaya ng ipinangako, hinayaan ni Abigail si Joey at sinabing hanapin ang kanyang anak. Biglang may humawak sa balikat ni Joey, ang ama ni Abigail na si Lazar, na nagsabing marami siyang pangalan sa lumipas na mga taon. Gusto niyang patayin si Joey, gayunpaman, lumapit si Abigail para ipagtanggol siya, sinabing iniligtas ni Joey ang kanyang buhay at narito siya para sa kanya noong wala ang ama. Hinalikan ni Lazar ang kamay ni Joey bilang pasasalamat at binitawan siya. Nagmamadaling bumalik si Joey sa van at natuklasan niyang may natitira pa siyang lollipop, kaya kinain niya ito habang nagmamaneho. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel. Thank you for watching.